Hello guys, welcome to Libra Philippines. Reading ito for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Actually, this is twin flame reading. So, anyway, hindi lahat kasi guys may twin flame. So, pwede kang hindi makarelate dito sa sasabihin ko. Kung makaka-relate ka naman, pwedeng hindi 100%, pwedeng mga 90 ganon, 90%. Kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate or magre-relate sa'yo. Kung gusto mo, pwede ka namang magpa-astrological reading din sa akin. Doon na lang sa naka-promo pa doon sa aking TikTok shop, $299. May kasama siyang astrological reading. Bale, video na siya ngayon. Kailangan alam mo yung mismong birthday mo, araw ng kapanganakan, place pala, place of birth, at saka yung mismong pinaka-oras, makikita yun sa pinaka-birth certificate mo, okay? Pwede ka magpa-astrological reading sa akin. And kung gusto mo na compatibility, pati yung sa person mo, okay? Dapat alam mo yung details niya. Anyway, last shuffle na lang. Sana mag-comment ka sa baba kahit po heart lang, smileys ha. Malaking bagay yun sa akin kasi nagpapakita yun ng malaking suporta. Tsaka, pagmamahal. Natutuwa ako sa mga nagko-comment. Hindi man po ako pala reply sa comment or pala heart. Pero pag bago po ako matulog, kasi yun yung pinaka ginagawa ko, nagbabasa-basa ako ng mga comment po. Anyway. Twin flame. You do have your facade. Autumn. And thoughts. Bottom of the deck is the forming structure, solid foundation. Pwede magkapalit-palit roles ha. Pwedeng kahit sa'yo to, pwedeng person mo to. And then sa left side, dito yung sa person mo mamaya. The way I see this, you're thinking about your person na a lot. No? Lagi mo siya iniisip. And I feel like, because this is twin flame reading, pwedeng sa ngayon, nagfo-focus ka ngayon sa sarili mo. Kasi yung iba sa inyo pwedeng alam mo na mas mamamagnet mo yung person mo if you focus on yourself. Ano pa ba yung makakapag-bigay sa akin ng maayos na career? Ano pa ba yung dapat kong baguhin sa career ko, ganyan, or ayusin sa career ko? For some of you, yung sarili mo mismo, anong dapat kong baguhin sa sarili ko? Reflection is here, and projection. So, maybe some of you, nagtatry ka ng mirror exercise. Yeah. Kung hindi pa, I highly suggest that for you. Pag sinabi nating mirror exercise, hindi lang siya sa twin flame connections, but rather sa mga nakakasalamuha mong tao. Pwedeng, halimbawa, sa magulang mo, no? Sabihin mo, nainis ako sa magulang ko kasi hindi sila nagbibigay ng atensyon. Ngayon, yung mirror exercise kasi is tatanggalin mo yung parang sa kanila, but rather ilalagay mo sa sarili mo. Ano sasabihin mo? Nainis ako sa sarili ko kasi hindi ako nagbibigay ng atensyon sa sarili ko. Pwedeng ganon. So, ayun, hindi ko naman sinabing yun yung ginagawa mo or what. Pwede kang hindi makarelate dun sa part na yun, but maybe I highly suggest na gawin mo yung ganun. And if you want to know more about mirror exercise, you search it through Google na lang kasi marami namang explanation regarding doon. Now, so ngayon, ganun kasi nakikita kong ginagawa mo. You're focusing on yourself. You're thinking about this person, pero more on ang pag-focus mo sa sarili mo. Pwedeng yung thoughts mo lang sa kanya. Gusto mo kasi ng clarity.
it's not clear to you kung ano nasa isip niya, emotion niya, because wala siyang kahit ni-ho, no? Especially with the structure right here, pwedeng nakikita natin walang kagalaw-galaw dito sa person na ito. So, kunin natin yung main energy ng person mo. For the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Person. The planet of Neptune is here and it says confusion. Okay. Wait lang guys. Medyo nais ko lang ng ilaw ko. Present and party. The party is showing to me as a 3 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and that's external. Bottom of the deck is the Seeds and the Spring. Okay. So, nakikita natin dito, your person is currently, you know, marami siyang, naguguluhan siya eh. Pwedeng, naguguluhan siya sa connection ninyo, marami siyang question doon. Because might be, sa present moment niya, sinasabi niya sa sarili niya, okay na ako eh, dapat okay na ako eh. Diba? Dapat I should be grateful. I should be happy sa kung ano yung meron ako ngayon eh. So, yung person mo is parang sinasabi niya sa sarili niya, dapat masaya ako eh, dapat kontento ako, dapat masaya ako, komportable ako, etc. Pero yung deep inside, bakit parang may kulang? No? The party and external is here. This is showing to me as 3 of Cups. So, pwedeng gusto niya makapag-reconcile sa'yo. And, you know, the Neptune, I can see the pink sunglasses. And, kasi, maaaring in the past, ang tingin niya dun sa present situation niya is like, maganda. Parang nakasuot ng salamin na pink. Parang ganyan, nakikita niya yung paligid niya, wow, ang ganda. Nagugustuhan ko yung situation ko ngayon. But then, nito lang, there's something here na pwedeng nakapagpa-isip or nakapagpagising dito sa person na to, na wala yung the way I see this, natanggal itong pink sunglasses. And then yung present moment niya, na-realize niya, teka lang, hindi pala ako masaya sa present moment ko. May kulang. Gusto kong makapag-reconcile sa'yo. Okay? And then, ano yung mga emotions ninyo para sa isa't isa? By the way, I really do love this card. This is the Twin Flame card. Twin Flame deck. Kaya lang, naiinis ako kasi. Ayan, this is Yin and Yang Oracle. Napabayaan siya ng isang beses sa, sa table. Hindi ko napansin. Ayan, nagkaroon siya ng problem. Dahil nabasa ng konti. Anyway. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Wait lang. Ito ay hindi maayos. Wait lang. Let me shuffle first. Isang shuffle na lang. Okay. Emotion. You do have your freedom.
Leap, Uranus, and opportunities. Ayan, Uranus is here. You do have your cycle, change, completion. Ace, fire. And the fire sign is Aries, Leo, Sagittarius. Contracts, career, commitment. Okay, bottom of the deck is dreams and messages. Emotion mo dito sa person na ito. And there's the planet of Saturn. Yung Saturn kasi is about transformation. Okay? You are currently using itong separation ninyo para magkaroon ng transformation sa sarili mo. For what I can see here, pwedeng you are trying to change yung sarili mo, itsura mo, pagsasalita mo, pwedeng even yung pagdadamit mo, etc. And you're trying to, nagiging mas palalim ng palalim yung pag-intindi or pag-unawa mo pagdating sa life. And the way I see this, pwedeng sa ngayon, pwedeng papakita ng wala ka munang pakialam sa kung anong ipakita or hindi ipakita ng person na ito sa'yo, kung ano iparamdam niya or hindi, whatever, you don't care. Kasi, hindi ka naman nagmamadali sa connection. The way I see this, you are more focused on your career, on your commitments, and if ever na may mga pagbabago or magbabago pa lang sa buhay mo ngayon, nandun yung focus mo. Okay? You have here dreams and messages at the bottom of the deck. So, ito, pwedeng na alam mo na yung connection ninyo ng person mo, twin flame connection, etc. Alam mo na yung chemistry ninyo, etc. And kung may limitasyon man sa connection na ito, alam mo naman na yon. Hindi ka na para ipilit, sa totoo lang. Itong connection na to, hindi mo na para ipilit. Kung may mga dreams or may mga magagandang karanasan na spiritual sa inyo ng person na ito, you are embracing this ng parang bukal sa kalooban mo, bukal sa puso mo, natanggapin. Kumbaga parang kung mapapanaginipan mo siya, hindi na hindi na katulad ng dati na kinabukasan, malulungkot ka, masasaktan ka, ba't napanaginipan ko na naman yung tao. This time around, ang sarap ng tulog ko, napanaginipan ko na naman siya. Parang gano'n. You know what I mean? Hindi mo na masyado binibig deal. Kasi you are focusing on yourself. Okay? So, ano ang emotions ng taong ito towards you? Ano naman yung emotion niya para sa'yo? Emotion niya para sa spirit guides, angel guides for the sign of ang tawag dito? Libra. Okay. You do have your fate. Naiinis talaga po ako dun sa sa pagkasira ng cards. But anyway, wala na tayong magagawa doon. Fate is here, detours, divine intervention, truth expression, action is here, courage, Jupiter, beginnings, renewal, spark. Itong person na to is all about, the planet of Jupiter is here. Bottom of the deck is reflection, projection, and ito na nga yung twin flame card. Venus, the planet of Venus is here. There's a lot of love patungkol dito sa person na to. And maaaring nararamdaman niya nga yung twin flame connection ninyo. Mahal ka niya, but this person is, ego is here. So, medyo mataas ang ego kasi niya. Mataas ang ego niya, ma-pride siya, and masculine energy is here. Pwedeng nagmamatigas talaga siya sa connection niyo. And also, you do have your assistance. Pero, yung unang word na nagpakita sa akin, yung unang pagtingin ko is not assistance, but rather resistance. Okay? Nagre-resist. May pagre-resist or may pagpipigil,
may, pwedeng may marami siya pinagsisisihan ngayon. Fate is here. So, this is showing to me is the Tower card. Like, maybe ang emotion niya ngayon is nabago. Malaking pagbabago. Something ended. And, I feel like itong person na to, interesado siya sa'yo ngayon. Lalo na nakikita niya na may mag-expand or may mag-grow sa inyong dalawa. Okay? Or sa ikaw mismo kasi nakikita niya yung growth mo eh. And I feel like kung ano yung reality or realidad sa inyo ngayon, pwedeng unti-unti niyang nakikita, nanonotice ito, sa connection nito, ano yung realidad sa ating connection ngayon. This person loves you, pero yun nga, nasasapawan ng kataasan ng ego niya. So, anong gusto niya mangyari? Ang gusto niya mangyayari, you do have the third eye, decisions is here. You do have your open and receive. And you do have your assistance. And this is the assistance and you do have your spirit guides. Bottom of the deck is the limitation, fears. Actually, gusto niya mag-decision regarding something kasi pwedeng nagkaroon siya ng upheaval or, pwede nagkaroon siya ng may gumising sa kanya eh. This person needs guidance, from the spirit guides. Parang ang gusto niya mangyari, tulungan niyo ako. Hindi niya alam kung kanino siya hingi ng tulong eh. Pwedeng tulungan niyo ako, universe. Pwedeng ganun. Tulungan niyo ako, maybe through prayers. Nakukuha natin. Pwedeng this person is asking guidance, asking the Lord God kung anong dapat gawain or sana ibigay nyo na lang sa akin. If this is really my fate, kung ito ay aking destiny talaga, kung para sa akin to, please give this to me. Nang parang bigla na lang ganun. Kasi yung person mo with the third eye, pwede nagkaroon siya ng clarity regarding sa connection ninyo. But there's a decision to make. Kailangan niyang aksyonan yun or decision and then aksyonan yung decision na yun. The problem with your person is that limitation. So, yung ano man yung boundary sa inyong dalawa, medyo natatakot siya doon. May fears. Diba? Gusto ko, sabihin na natin, itong person na to, gusto ko yung connection natin. Gusto niya. Okay, when I say ko, this is him or her talking ha. Gusto ko yung connection natin. Ang problema, paano ko tatanggapin? Paano ko aaksyonan? Paano ko kukunin? Parang ganun. Paano isa sa katuparan itong spiritual connection na to? Gusto ko to eh. Gusto ko rin yun. Maaring yun ay may kinalaman sa mga bagay na gusto mo rin. Kaya lang paano, natatakot ako. And then this person, actually siya yung naniniwala sa destiny, sa fate, naniniwala siya doon. Pero ito yung time na humihiling siya na sana hindi ko na kailangan umarte or umaksyon regarding din sa bagay na yun. Yung kusa na lang ibibigay ganon. Parang something to do na bigla na lang nasa harap niya. And maybe may kinalaman niyo sa connection niyo na parang bigla ka na lang nandun sa harap niya and then boom, kayo na. Parang ganyan. Without these boundaries, without these limitations. And then, what will happen in the future sa inyong dalawa? You do have your alchemy, ancestor cards, forming structure, solid foundation.
Karma, balance, and justice. And you do have here self-worth and expectation. Storm and unexpected is here. Okay. So actually, itong near future is about yourself. No? Sarili mo, sarili niya. Mga individual person, individual connections ninyo. Ikaw, regarding sa sarili mo, nandun pa rin yung expectation mo dito sa taong to, but, you know, you are more grounded. Mas nakikita natin, kung ano man yung karma na pinagdadaanan mo ngayon, whether it's a karmic person or karmic situation, nakikita natin na mas nababalanse mo na lahat. Natatry mong magkaroon ng mas maayos na desisyon, mas maayos na isip, kasi pwedeng hindi ka na apektado masyado sa connection ninyo ng person na ito. Yun nga, parang kung mangyari, kung hindi, hindi. This is you, pwedeng regarding sa karmic debt, nabayaran mo na siya. You know, when I say karmic debt, this is regarding sa iyong past life. Maybe in your past life, may mga hindi ka magandang ginawa or what. And then, this is your next life. So, pwedeng ngayon, yung mga karma mo noon ay ngayon siya lumalabas or nangyayari sa'yo. Yung iba sa inyo, pwedeng nalagpasan mo na siya, nag-okay na siya. So, you are more grounded. You are focusing on your beginnings, by the way. You're focusing on your beginnings and solid foundation. Pagdating sa career, medyo nung mga nakaraan nakita tayo ng hindi masyadong magandang career for you, but nandito ka sa point na medyo balance. Malapit na maging balance siya for you. And pagdating sa person na ito, in the future, I can see transformation here. Big transformation with the storm and unexpected. Kaya lang ika-clarify ko to. That is at the bottom of the deck. Pero nakuha ko yung energy ng person na dyan. Ano yung unexpected or big transformation para sa person na ito? Venus is here. And you do have here offer. And you do have your masculine, Ace, Water, Cancer, Scorpio, Pisces. And you do have your Ace, Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Actually, tatlong Ace na to. Or, yeah, tatlong Ace. So, that's 111. That's an angel number sa'yo. Tatlong Ace yung nagpakita. Ace of Water, Ace of Fire, at saka Ace of Air. Ngayon, ayan, isearch mo yung angel number 111. Medyo maaaring may angel number or may message sa'yo yon. Now, in the future, this person pwedeng magkaroon ng malaking pagbabago with regards sa kanyang emotions. Etong pagiging matibay or matigas, pagmamatigas niya, pwedeng unti-unti itong lumambot. Maging parang tubig, you know, madaling mag-flow. And with the air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Ayan, oh. Feminine is here. And can you see, that's from being masculine, pwedeng maging mas feminine yung energy niya in the future. Dahil doon sa pagkagising na maaaring maranasan niya regarding sa connection ninyo, or pwedeng nararanasan niya na ngayon yung pagkagising sa connection ninyo. Okay? So,
I don't see any action yet. Pero yung pagdating sa connection ninyo, pwedeng magkaroon lang ng big impact yung kung anong dapat mahalin, sinong dapat mahalin, anong dapat gawain, pwedeng magkaroon na ng kaliwanagan ito dito sa person na ito. Okay, action na lang ang kulang. So, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.